Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, payak na pangungusap, na pananong at pagsasalaysay. Tayo ay magbasa. Ako. Ako ay masayang pumapasok sa paaralan araw-araw. Ikaw. Ikaw ba ay nagbabasa ng aklat sa silid-aklatan? Mayroon. Mayroon kaming bagong guro sa Filipino. Wala. Wala kaming klase tuwing linggo. Ano? Ano ang paborito mong asignatura sa paaralan? Sino? Sino ang guro ninyo sa agham? Saan? Saan ginaganap ang flag ceremony? Kailan? Kailan ang pagsusulit sa ating klase? Bakit? Bakit mahalaga ang pagsunod sa tuntunin ng paaralan? Kung gusto mong makilala ang bago mong kaklase, ano ang sasabihin mo? Kung gusto mong malaman ang kanyang kaarawan, ano ang itatanong mo? Kung gusto mong malaman kung tagasan siya, ano ang sasabihin mo? Ang iyong ginamit upang malaman ang mga impormasyon na gusto mong makuha ay tinatawag nating pangungusap na pananong. Ano ang pangungusap na pananong? Ang pangungusap na pananong ay pangungusap na ginagamit kapag nagtatanong o naghahanap ng kasagutan. Karaniwang nagtatapos ito sa tandang pananong. Mga halimbawa ng pangungusap na pananong. Ano ang dala mong gamit sa paaralan? Sino ang guro mo sa Filipino? Saan ginaganap ang flag ceremony? Kailan ang ating pagsusulit? Bakit mahalaga ang pagbabasa? Gawin natin. Punan ng angkop na salita ang bawat pangungusap upang mabuo ang wastong pangungusap na pananong. Isulat ang sagot sa patlang. Gawin natin. Basahin at isulat ng maayos sa cursive writing ang mga sumusunod na pangungusap na pananong. Laging tandaan, ang pangungusap na pananong ay ginagamit kapag may nais tayong malaman. Ito ay karaniwang nagsisimula sa mga salitang ano, sino, saan, kailan, bakit, at nagtatapos sa tandang pananong. Ikalawa at ikatlong araw, payak na pangungusap na pakiusap o pautos. Tayo ay magbasa. Ako. Ako ay mag-aaral ng mabuti para sa aking pangarap. Ikaw.
Ikaw ang magbasa ng unang tanong sa aklat. Dito. Dito ka maupo sa harap upang makita mo ang sinusulat. Huwag. Huwag mong kalimutan ang iyong libro. Salamat. Salamat sa pagtuturo, Ginoo Ginang. Pakiusap. Pakiusap, pakibukas ang pintuan. Pangungusap na pakiusap o pautos. Pakibukas ang bintana. Ilagay mo ang baso sa lamesa. Pakiabot ang papel dito. Ano ang napansin nyo sa mga pangungusap? Ang mga pangungusap na ating nabasa ay mga halimbawa ng pangungusap na pautos o pakiusap. Ano ang pakiusap o pautos na pangungusap? Pakiusap, kapag magalang na sinasabi, madalas may salitang pakiusap, po or paki. Nagtatapos sa tuldok. Mga halimbawa, pakiusap, huwag maingay. Pakikuha ang bag sa likod. Pakibasa ang iyong sinulat. Pautos, kapag may inuutusan, direkta ang utos. Kadalasan, nagtatapos sa tuldok. Minsan ay tandang padamdam kung matindi ang pagpapahayag ng utos. Mga halimbawa, walisin ang kalat sa ilalim. Isulat ang takdang aralin. Takbo. Huwag maingay. Gawin natin. Isulat sa patlang kung ito ay pakiusap o pautos. Gawin natin. Basahin at isulat ng maayos sa cursive writing ang mga sumusunod na pangungusap na pautos o pakiusap. Laging tandaan, ang pakiusap ay magalang na kahilingan. Ang pautos ay direktang utos. Karaniwang may salitang pakiusap, paki, po ang pangungusap na pakiusap. Ika-4 na araw. Pagbibigay ng 4 na mahalagang detalye ng tekstong impormatibo. Tayo ay magbasa. Mahalagang tuntunin sa paaralan. Ang paaralan ay ang ating pangalawang tahanan. Dito tayo natututo at nagkakaroon ng mga bagong kaibigan. Mahalagang sundin natin ang mga tuntunin sa paaralan para maging ligtas at maayos ang ating pag-aaral. Narito ang ilang mahalagang tuntunin na dapat nating tandaan. Magsuot ng tamang uniforme. Dumating ng maaga sa klase. Panatilihing malinis ang silid-aralan. Gumalang sa guro at sa kapwa mag-aaral. Sumunod sa mga panuto ng guro.
Ang pagsunod sa mga tuntuning ito ay nakakatulong upang maging masaya, ligtas at matagumpay ang ating pag-aaral. Ano ang apat na mahalagang detalye sa ating binasa? Para malaman ang apat na mahalagang detalye mula sa isang binasang tekstong impormatibo, mahalagang tingnan ang sumusunod na mga bahagi. Pangunahing ideya o paksa. Ito ang pinakasentro ng teksto. Tinutukoy nito kung ano ang pangkalahatang mensahe o issue na tinatalakay. Ano ang pangunahing ideya o paksa ng ating binasa? Ang tekstong ating binasa ay tungkol sa mga mahalagang tuntunin na dapat sundin sa paaralan. Layunin ng teksto. Bakit isinulat ang teksto? Ano ang gustong gawin ng may akda? Magbigay ba ng impormasyon? Magpaliwanag ng isang konsepto o magbigay ng panuto? Ano ang layunin ng ating binasang teksto? Ang layunin nito ay ipaalam sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng mga tuntunin sa paaralan. Mga sumusuportang detalye. Ito ang mga partikular na impormasyon, halimbawa o paliwanag na ginagamit upang palawakin o patunayan ang pangunahing ideya. Ano ang mga sumusuportang detalye sa binasang teksto? Pagsuot ng tamang uniforme. Pagpapanatiling malinis ng silid-aralan. Pagiging magalang sa guro at kamag-aral. Konklusyon. Sa bahaging ito, binibigyan ng buod ang pangunahing ideya at ang mga mahalagang sumusuportang detalye. Ano ang konklusyon sa binasang teksto? Ang pagsunod sa mga tuntunin ay nagdudulot ng ligtas, maayos at matagumpay na pag-aaral para sa lahat. Apat na mahalagang detalye ng binasang tekstong impormatibo. Pangunahing ideya o paksa. Layunin ng may akda. Mga sumusuportang detalye at konklusyon. Ang paghahanap sa apat na detalyeng ito ay makakatulong upang lubos na maunawaan ang anumang tekstong impormatibo. Gawin natin. Basahin at isulat ng maayos sa cursive writing ang mga sumusunod na pangungusap. Laging tandaan, ang tekstong impormatibo ay nagbibigay ng kaalaman, impormasyon o paalala. Mahalaga na matutunan nating hanapin ang mahalagang detalye upang lubos na maunawaan ang binasa. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!